Okay, good afternoon mga ka-excellence. Nandito po tayo ngayon sa ito po ating Boston Roundhead. Dinadaanan lagi dito ng tubig kapag umuulan. Okay, good afternoon mga ka-excellence. Nandito po tayo ngayon sa ibabang part ng ating farm. Nag-grass cutter po ang ating mga tao, no? So, regularly, gina-grass cut po natin sila like every other week. Kasi mas mabilis po tumubo ang mga damo. Gawa nung ang atin pong lupa ay clay. So, dalawang klase ang advantage na. May disadvantage, meron din siyang advantage. Ang clay soil, normally maputik siya, pero ang damo naman niya, mabilis mabuhay. Pero doon sa mga sandy, yung mga loam, medyo mabilis mamatay ang mga damo. So, sa case natin, ang ginagawa po natin is regular po tayo nag-grass cutter kasi talagang napakabilis po umaba yung ating mga damo. So, ganito po ginagawa natin. At the same time, yung mga bata natin dito sa ilalim. Oh, wow. Oh, ganda ng ating Boston. Ito po ang ating Boston Roundhead. Na broodstag. Yan. Tingnan niyo po. Oh. Napakaganda. Okay. Yan. Tumagilid na. Napakaganda niya. Boston Roundhead. Yan. Pag natawag natin dito, 100K Boston. Dahil ang bili po natin ng broodstag nito. Yung pinakalolo nila ay 100,000 ang broodstag alone. So, makikita nyo mga ka-excellence. Yung ating grass cutter ay, yun, bitulak. Hindi tayo yung nakasling. So, hindi masyadong pagod yung mga tao mag-grass cutter. Tapos itong dalawa, ginagawa po nila ay naghuhukay po sila ng ating drainage system. So, para yung mga tubig, excess na tubig ulan, ay hindi magiging stagnant doon sa isang lugar. So, kailangan yan dumaloy dun sa mismong drainage. Tapos, itatapon niya hanggang sa baba. Medyo, maano po tayo. Medyo, dinadaanan lagi dito ng tubig kapag umuulan. So, yung ibang part, yung hinukay natin, yung mga hinukay natin dito, ang lupa, nilalagay doon. So, yung mga part na malalim, tinatambakan natin, para sa ganun ay pumantay naman. So, ito yung ilalim na part ng ating farm. Dito po yung madalas kapag umulan, dumadaan talaga ang tubig. Mabilis lang naman. Pagkatapos ng mga ilang oras ay huhupa din naman agad. Pero kung mahina lang na ulan, walang problema. May drainage naman tayong dadaanan. Pero pag yung talagang malakas bagyo, kailangan talagang ialis ang mga manok dyan. So far, okay pa naman tayo. Okay. So, ito po yung ating ito yung kabilang farm. Sa bilang side, ito yung pinakamataas na parte. Medyo, dito. Mataas. So, walang baha sa lugar nito. Tapos na din i-grass cutter. Medyo malinis na. Nagsimula na rin mag-develop yung mga grass natin. Nagsimula na rin magbuo. Dahil patay na patay ito noong summer. Yan po sila. Yun. Ito po. Napakaganda. Ito po yung ating lemon na bagong harvest. Hindi pa masyadong naglalaban. Ito po yung itinatawag natin power lemon. Hindi pa siya masyadong naglalaban.
Actually, ito po ay naka-reserve, no, sa isang kaibigan na kumuha sa atin na galing taga Zamboanga. So, nihintay natin mabuo para ito po ang ipapadala natin sa kanya. So, that's all for today siguro, mga ka-excellence. Ano? Ito po yung ating ganap ngayon dito sa farm. At naglilinis po tayo para laging healthy ang ating mga manok. Kailangan yung paligid, malinis, para hindi sila madaling magkasakit. Thank you very much. Thank you. Wala mo. Baba, wala mo. Parang ayaw nyo yata. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Napakabait. Thank you. Nagbigay pa ng for the boys. Thank you, sir. Thank you, sir. Sila.